Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi tibok nga kalibutan sanglit kini ato broadcast malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live kita karon mga pinangga sa tibok kalibutan pinaagi sa Facebook, no? Facebook account Lamdag sa Kamotoran, Facebook account Chris Bacalaris. O nini nga kapunon atong hangyo na Ginoo sa pag-imbitar, no? Sa balang spiritu aron kita magampo. Dagan salamat o Dios sa imong pakiguban, dagan salamat sa imong gugma. Among gikalipay o Dios ang pakiguban kanimo nga nini nga kapon kami naghangyo sa imong balang spiritu nga magkuyog sa matag usa kanamo magpasabot sa mga pulong nga imong gipadala kanamo aron among matunan. Salamat o Dios sa imong pagdungog sa pagampo kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? Bueno, niya din mga pinangga atong mga unahan ko nagbasa ang uban diri aron pagasunod mapanapos gamay na lang akong basahon. Nadini si Nonoy Florencels, mayong hapon, lamdag sa kamatuoran o kanimo Pastor Chris o sa tanang viewers. Nadini si Nuinsky Nasis Cabaluna, nausab ni si Jinyan Nagak, uban ni Ken Zurich, mayong hapon kanatong tanan, no? Okay, so niyasab din si Gina Cachuela Mariano, nasa din si Virginia Canteros Mabaw, nadini si Edmund Ramos Calomen, nadini usab mga igsoon sa Philippine Army Ernesto G. Husayan Siban. O niyasab din si Ninyo Pedera, si April Navales, si Joel R. Salagantin og si Ken Zurich, no? Dagan salamat no kini ato nga programa sponsored by Sir and Ma'am J. Salcido nini nga kahaponon. O ako pangumustahon ng tanan natong mga nagsunod natong programa. O sa tanan usab nga mga mahiligon sa pag-broadcast dinhi pinaagi sa ato nga Facebook Live. O ang ato mga kaigsuonan nga naga-live sa matag adlaw, no? Na pangabudlay sa matag adlaw pang kaning gitawag kapitulo bersikulo kining pag-aralan natin o usab kaning kang Brother Jerry Laig o nga programa nga di nagahatag ka nato og dugang nga kahayag usab sa pagpasamot sa balaang kasulatan. Bueno, sumala sa atong nga gikasaad igsoon atong diskasan ang gitawag nato og mahitungod sa Hebrews chapter 4. Actually, katulo ko nagpost igsoon og naghatag ko og reminder nga masayo ninyo masabtan kini nga presentation kung inyong gibalik-balik og basa ang Hebrews chapter 3 og Hebrews chapter 4. Kay gani usa ni siya sa gitawag og kanang lisod sabton niadtong mga bag-o pa nagtuon sa balaang kasulatan. O bisan pa man gani mga pinangga sa ubang pipila ka mga laiko dili kaayo nila matuhog kini nga mga pagtulunan tungod kay adunay gamay nga complicated dapat may background ka sa history sa 40 years nga pagkaulipon sa mga Israelhanon kung unsa na ang kapahulayan nga gisgutan during yan ang panahon na dapat na kay nasabtan usab sa word nga kapahulayan during sa panahon ni Apostol Pablo sa chapter 4 kay ang chapter 3 nagsintro igsuon didto sa mga Israelites dito sa 40 years sa wilderness. Ang chapter 4 igsoon nagsintro sa presente nga kapanahulan nilang Apostol Pablo o padayon na sad sa ato dayon nga gitawag nato og kapanahunan. Mao niya nga ang word nga rest or kapahulayan, ang kagamitan igsuon sa word nga kapahulayan diya sa chapter 3 gibroden pag-abot sa chapter 4. Okay? Kay kung chapter 3 lang igsuon, wa na tay lalis nga kana nga kapahulayan naghisgot sa pagsulod nila didto sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Pero sa pag-abot chapter 4, gibroden igsoon nga gitawag nato eschatological rest. Mayong kag eschatological rest meaning to say sa umaabot nga kapanahonan apil pa niya na ang pagbalik ni Jesus Christ. So dili mo angay malibog rest nga kapahulayan nga gisgutan sa Hebrew chapter 3 na sintro sa mga Israelites, rest kapahulayan sa chapter 4 sa Hebrewanon sa panahon ni Apostol Pablo og sa atong kapanahonan. Now, atong mapanaminan og unsay rason ngano ang Hebrewanon chapter 3 nga wa man sila makasulod sa maong kapahulayan. Okay? Unsay rason? O kana nga rason igsoon, mao ba gihapon nga rason nganong adunay pipila nga dili makasulod
sa kapahulayan sa gisgutan sa Hebrews chapter 4. Okay? Now, ingani mga pinangga, no, dili nato angay malibgan nga ang maayong balita nga ilang giwali sa Hebrew chapter 11 sa mga Old Testament sa mga Israelites, mao gihapon nga mayong balita ang giwali sa chapter 4 sa Hebrewanon. Okay? Now, mao gihapon nga pamaagi sa kaluwasan. Sa Old Testament, by faith gihapon. Sa New Testament, by faith gihapon. Now, ang kapakyasan sa Israelhanon sa Hebrewanon chapter 3, may kalabutan sa pagkadili matinhoon, pagkamalinapason. Mao gihapon na ang sa chapter 4, ang pagkadili matinhoon, ang mapakyason, malinapason. Now, bantayan ninyo. Sa Hebrew chapter 3, nga naghisgot dito sa wilderness, ang ilang adlaw nga egsisimba, or adlaw nga igpapahulay, ikapito nga adlaw, Sabado. Okay? Bantayan nato na igsoon. Sa Hebrews o sa chapter 4, mao gyapon. Dili issue. Kay usahay, bantayan ninyo ha. Kay adunay mga theologian igsoon nga ilang gimislead ang mga tao. Nga dito sa Hebrewanon chapter 3, mauna nga napakyas sila kay ang Ginoo kuno o dili na siya gatamod niya ng ikapitong adlaw sa simana. Mao na nga pag-abot kuno sa chapter 4, giilisan kuno og adlaw. Huruton ni mog basa, mao bitaw na yung ko nga reviewhag basa ang chapter 3 nga to chapter 4 kay dili issue ang Sabbath keeping diri. Okay? Dili issue nga diin nagplano ang Ginoo nga ang ikapitong nga adlaw sa semana, Sabado, pagawalaon. Dili na issue. Balo mo, igsoon kinsa nag-issue ana, mga bag-o na nga theologian, tungod kay nagunahuna sila, establish na ang ilang pagtulunan, unya ang naggasto sa ilang pagpaeskwela, ang ilang relihiyon igsoon, so dapat lang ilang dipinsahan. Pero bantayan na to, kay nalihis sila sa pagpamatuod, nga nagpamatuod sila og wala diha, nga dili issue sa chapter 3 o chapter 4 sa gitawag natong Hebrews. Kay kini igsoon mao ni gigamit ni Ratzlaff nga usa ka 70 Adventist third generation pastor nga nigawas. Gigamit usab ni sa katong atong nga gitawag nato og back to scripture, kanang speaker diha nga usa nato kay igsuon nga wala makabarug sa mga pagsulay, kini gihapon iyang gigamit nga issue. Ug walay issue nga bag-o, hinulaman, kinopya kana nga mga issue ha. Busa mga pinangga no, atong sugdan karon nga kapunon. Adunay unsa may issue nga gipagawas sa mga anti-Sabbath, okay? Nga mga tao nga allergic sa adlaw ipagpahulay. Issue number 1, tanawa sa inyong PowerPoint. Makita ninyo diha sa PowerPoint. Issue number 1, mato pa nila ang rest kuno nga gisgutan diha sa Hebrews chapter 4, no mo nang ngimita ko nga basa in advance kay aron dili na ko magsigi og kay daghang biya bersikulo ng 3 ug 4. Okay? Ang kapahulayan kuno nga gisgutan diha. Okay? Kay kaupat na gisgutan diha. Ang kapahulayan kuno nga gisgutan diha sa Hebrews chapter 4, mao kuno na ang Sabbath in Christ. Okay? Ang igpapahulay nga mao si Kristo. Dili na tong Sabbath day igsuon nga noun nga gi-create sa panahon dito sa Genesis kapitulo 2 o gisulat sa bato sa Exodus kapitulo 20. Dili na kuno na mao kay ang Sabat kuno diha na kang Kristo. Og ang teksto nga ilang gamiton naman sa inyong screen igsoon, Mateo kapitulo 11 bersikulo 28. Ako ginigituyo, gibutang nako ang English, gibutang usab nako ang Cebuan para usab komportable ang uban natong mga laiko. Niya, sa English, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take note, kay tulo ni kaklase nga rest igsuon ang gisgutan sa Hebrews chapter 3 o chapter 4.
i-apil nato ang Mateo 11:28. Kaning Mateo 11:28 gitawag og rest og kanang kapahulayan nga gisgutan sa Hebrews chapter 3 nga gitawag sa English og rest, og ang sabatismos nga gisgutan sa Hebrews chapter 4 verse 9 nga gitranslate sa English og rest. Take note, tulo ka klase ang Greek word sa word nga rest, pero sa English usara, R-E-S-T, pero sa Grigo na ay gitawag nato og anapao, adunay gitawag nato og katapawsin, adunay gitawag nato og sabatismos. Ato ginang ibutang sa atong hunahuna. Okay? Now, ang Bisaya din hinagyon, o marikan nako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Sa pag-ingon kuno ni Kristo, o marimo, papahulayon ko kamo, sa ato pa, si Kristo na kuno mao ang Sabat. Okay? Sabat, diha kang Kristo. Dili Sabat, nga ikapito nga adlaw sa simana nga maong Sabado, nga gihatag nga sugo sa Old Testament. Kay diha na kuno kang Kristo. Ya dagag mga adlib ana sa mga lecturer. Atod pa, giwala ng adlay pagpaulay kay nga naman. Gikapoy na ang Dios. Okay? Lamentaciones 2:6. Okay? O niya, gigamiton pa gyud ang gitawag og Isaias kapitulo 1, versikulo 13. O niya, stricto kuno ang adlaw igpapahulay kay magbuhat ka, batuon kuno ka. Numeros kapitulo 15, di ka papasanon sa imo nga mga palasonon ni Himayas og mogamit pa gyud Jeremiah igsoon. Now, daghan ang ilang mga adlib diha. It seems nga ang Dios nga nagbuhat sa adlaw ipagpahulay dili mao ang Dios sa New Testament. Sa ilang presentation di lang nila malitok igsuon. Pero sugin lang ko kamo kung maminaw ka o timbangon nimo ang presentation nila mahitungod sa Old Testament o sa New Testament, it seems nga lahi ang Dios sa Old Testament, lahi ang Dios sa New Testament. Kaya nga naman, ang Dios sa Old Testament nagbuhat og adlaw ipagpahulay nga lisod tumanon. Okay? Okay. Now, ang sa New Testament sayon, mo na nga adunay mga sayop nga presentation. Napadayon ta igsoon. Yeah. Okay? Next nga slide. Issue number 2. Ang issue number 2 igsoon nga ang kapahulayan kuno nga gisgutan sa Hebrehanon, especially sa verse 9 og 10. Kanang 10 igsoon, kana kuno nga rest igsoon is rest of grace. Okay? Rest of grace kuno igsoon kay gikan kuno na sa gitawag og past tense, unya kinadawat na kuno ang grace, kausa nga dadawat ang grace, so wala nay continuous nga pagdawat ni anang gitawag og rest of grace. Okay? Muna ang inyong mabasa din nga ilang gigamit ang Hebrews chapter 4 verse 9 and 10. There remaineth therefore a rest to the people of God, because the one who enters God's rest has himself rested from his own action, just as God did from his. So imo makita, ilang interpretation ani igsoon, usa kuno ni ka verb, past tense nga verb, sa Greek is aorest, nga mato pa nila ang buta na has rested nga rest in grace. Pero actually, ingan igsoon, nagbuhat silang termino nga wala sa Hebrews chapter 4. Subongko, naghimo silang termino nga wala sa Hebrews chapter 4. Mao na problema igsoon, kay ilan naman kaugalingong interpretation. Issue number 3, kay ato ni tagsa-tagsaon pagtubag. Okay, kay lima ni ka-issue akong gihatag sa inyo igsoon. Issue number 3, the use of today to defend their abrogation view of the Sabbath. Kanang word kuno nga today igsoon nga gisgutan sa Hebrehanon 4:7. Again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said to today, if ye will hear his voice, harden not your hearts. Ay kabalaka igsoon kay pagtubag na ko ani na anay translation sa Cebuan para lang ta madali. Okay? So, kaning word nga today, karong adlaw, gani ang uban igsuon nga makatagbo ka og mga defender sa lain-lain nga mga reliyon, ang ilang pagsabot sa today igsuon Sunday. Kay gilisan, kay di kuno kahatag si Yosue o kapahulayan, na lang unta maghisgot og laing adlaw pa. Okay? O karong adlaw kuno, payong karon di adlaw, mao kuno ng Sunday. O kuroy, kung okay lang kay Sunday man ron. What if kung maghisgotan inis Lunes?
Maghisgutas Martes, Wednesday, Sunday paghapon na imong isulti. Nga wala man diha ang word nga Sunday, ato nang uting kayo no niya. Issue number 4. Some of the Bible commentators interpret the cessation from work is in a figurative sense as abstention from servile work, meaning sinful activities. Ang ilang pag-ingon diha igsoon nga muundang ka sa kapahulayan sama sa pag-undang sa Dios, ang ilang interpretation na muundang ka gikan sa pagpakasala. Okay, di gyapon nimo babasa sa Hebrew chapter 4. Mo na nga sa mga sharing igsoon, mga discussion, dili nila explain ang Hebrews chapter 3 o chapter 4, maglaag-laag na sila. Mayong ko maglaglag, mag-ambak-ambak. Kaya nga naman, dili sila kalahos pag-explain niya na. Kaya the moment nga mulahos sila og-explain niya na, daghag bangag sa mga pangutana. Kay ang mga apologists igsoon, ang gabantayan ana mga bangag. Pag makita ang kag-usa ka bangag, diha nila i-shoot ang ilang mga pangutana. Mao na nga, igo lang ginaslamingon nga, dili na Sabado, Domingo na, pero di sila ka lahos og explain niya na. Issue number 5. Ang word nga sabatismos, okay, next slide, no? Ang word nga sabatismos is not Sabbath keeping. Mato pa nila, nga kanang gisgutan ko no sa Hebrewanong Kapitulo 4, versikulo 9, ang word kuno sabatismos is not Sabbath keeping. Dili kuno Sabbath keeping. Ato nang i-prove nga Sabbath keeping ang gisgutan niya na. Kay daghan nagpamatuod nga ng Hebrewan kapitulo 4, versikulo 9, dili na pagbantay sa adlaw ipagpahulay. Atong i-prove karong gahapon. Kaya naman, wala sila'y bises nga muingon nga dili ni adlaw ipagpahulay nga ikapito nga adlaw sa semana. Lisod sad mo yung kag-Domingo. Kaya nga naman, samot di sila ka-prove. Okay? Samot di sila ka-prove. Ato isunod. Okay? Now, ngani. Sa sunod nga slide. 3 levels of interpretation of the Sabbath rest in Hebrews. Tulo ka mga punto nga atong isummarize, di na lang ito i-detalye, kay mahurot ang atong oras igsoon. Mangayo lang ko sa inyong 30 minutes nga to 45 minutes. Tulo ka rest ang gisgutan. Number 1, creational rest. Mo na yung ko nga read in advance. Okay? Kadi na ko mabasa aning bersikulo nga akong gideclare. Creational Sabbath number 1. Mabasa nimo na sa Hebrewanong Kapitulo 4, versikulo 4 nga nagyundiya nga ang Dios naghimo sa kalibutan. Gikutlo niya ang Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 nga to sa 3. Okay? So, morning versikulo, Hebrewanong 4, 9, 10 nga to sa 11. Gitawag siya creational Sabbath rest. Ikaduha, rest in Canaan. Okay. Kining rest in Canaan igsoon, mauni ang rest nga gisgutan sa Hebrews chapter 3. Kanang kapahulayan nga gisgutan sa Hebrews chapter 3. Ayop nakasunod mo igsoon. Kay dili man ko katugot igsoon nga tagsa-tagsa og basa ang mga bersikulo mo na yung kung basaha in advance. Okay? I hope nga ato mag-get. Kung di man ninyo mag-get igsoon, i-review lang ang maong episode. Unya basa in advance daan. Review. Basa. Review. Kay dili ninyo ni dali makuha. Ako gani ani pagtuna ko igsoon, di na ako ni dali makuha nga nag-eskwela tas theology. Now, naron. Rest in Canaan. Nadiri. Sabbath rest symbolizes the promise of entry into the land of Canaan, which the wilderness generation failed to enter. Kaning gisgutan og Sabbath, kaning rest nga gisgutan sa Canaan igsoon, nga diin ang mga Hudiyo napakyas sa pagsulod niini. Kadtong first generation nga mga Hudiyo nga nangamatay dito sa wilderness, nga nag-claim, naglikramo ni Moses nga gidala mo ba kami dinhi sa kamingawan arong mamatay walay tubig. Okay? Muna nga mga context igsoon. Ikatulo, eschatological rest. Kanang Sabbath rest prefigures the rest of redemption which has dawned and is made available to God's people through Christ. Nakaron. Masabtan ninyo na pag hinay na hinako kuan na ron. Bandaya, creational rest or Sabbath rest, rest in Canaan, eschatological rest. Okay? Now, kining rest nga nahisgutan sa
Hebrews chapter 3 o Hebrews chapter 4, ang common kayo nga naisgutan igsoon, kini siya. Okay, next nga slide. Katapauses. Okay, kita niyo sa slide ha. Katapauses. Di ba nag-discuss ko ganina, tulo ka klaseng rest? Anapausen, katapausen, sabatismos. Kining Hebrews chapter 3 and 4, common diri gisgutan ang katapauses. Katong anapausen igsoon, dito to Hebrews chapter, Matthew chapter 11 yung date. Nakadate. Kung imong tanawon ang word nga katapauses igsoon, number 1, putting to rest. Coming of the winds, a resting place. Mato ba niya? Metaphorically, the heavenly blessedness in which God dwells. So nagisgot na siya og scatological rest. Okay? And of which He has promised, gisaad, to make persevering believers in Christ, partakers after the toils and trials of the earth are ended. This is eschatological rest. Muyong kog eschatological, scatos meaning rest. Logical meaning study. So therefore, it is the study of last days events. So muyong kag eschatological rest meaning rest sa last days events. Muna kita wag eschatological rest. Now, arita sa mga unsay hinungdan nganong wala sila kasulod sa kapahulayan. Ang dinhi sa Hebrews chapter 3 nga mga Hudiyo. Unsay rason? Kay kung makaplagan natong rason igsoon, nganong wa sila kasulod sa kapahulayan, mauni ang salamin nga kinahanglan kita karon nga kapanahunan atong bantayan ang napakyas nga mga Israelhanon, i-apply nato sa atong kagalingon aron dili mahimong history repeats itself. Kay sugin lang ko kamo, ang pagbiyahe sa espirituhanon nga Kanaan, daghang napakyas, kay wa sila makapanamin sa Old Testament nga same nga mga sayop, same nga mga mistakes, same nga mga sala, nga mooy nakahimo nga wa sila makasulod sa kapahulayan. Okay? Sa Hebrews chapter 3, nganong wa sila kasulod sa kapahulayan, ni ang rason. Pipila, 1, 2, 3, 4, 5. Number 1, Hebrews chapter 3 verse 12. Magmatngon kamo mga igsuon base nga diha kang bisan kinsa kaninyo maanaa niya dautan og dili matinuhoong kasing-kasing nga magataral kaninyo sa pagpamiya gikan sa buhi nga Dios. So sa ato pa issue sa 40 years nga biyahe sa mga Israelhanon nga sa ilang gitawag og kapahulayan na ay wa makasulod tungod kay na ay dautan o dili matinuhoon kulang sa pagtuo. Matayan niya? Kay sa atong pagbiyahe biya, sa pagbalik ni Christ, daghang napakyas sa pagbaklay nining kalibutan kay kulang sa pagtuo. Mo bitay mo Pedro nga, Lord, increase our faith. Okay? Next. Ikadua, makapakyasan. Hebrews 3:13. Apan pag tinambagay kamo ang usa sa usa sa matag adlaw, samtang matawag pa kini nga karong adlaw. Take note ning word nga karong adlaw. Aron wala kaninyo'y magmagahi tungod sa pagkamalimbungon sa sala. Unsa? Pagkamalimbungon sa sala. Ganina, dautan og dili matinhuon. Karon, pagkamalimbungon sa sala. Okay? So, usa na sa hinungdan, nganong dili kasulod sa kapahulayan. Walay issue dinhi nga lisod bantayan ang Sabado. Wala diri. Buhat-buhat ra subang mga lecturer. Number 3. Kay kita nahimog mga mag-aambit kang Kristo kung ang atong unang pagsalig padayunon ta pagkupot. So padayon ta sa atong pagsalid. Maugyapon sa Israelhanon, magpadayon sila sa pagsalig aron makasulod sa kapahulayan. Number 4, kinsa, Hebrews 3:16, kinsa ba kadto sila nga nanagpakadungog, ngani minsupil batok kaniya? Dili ba mauman kadto silang tanan nga namahawa sa Ehipto ubos sa pagpangulo ni Moses? So, meaning to say,
Ming sopil. Nganong wa sila makasulod sa kapahulayan? Ming sopil. Okay? Wa din ni magisgot og 10 Commandments. Ming sopil. Apilan niya na ang pagsimbag Diyos-Diyos. Apilan niya na ang mga violation sa uban nga mga pagkagitawag og immorality nga gisgutan nato sa unahan. Now, number 5. Hebrews 3:19. Nganong wa sila kasulod? Nya. Og nakita ta nga wala gayud sila makasulod tungod sa pagkadili matinuhoon. Wa makasulod sa kapahulayan ang Old Testament nga mga Israelhanon sa wilderness tungod sa pagkadili matinuhoon. Busa unsay sultis Ginoo? Next nga slide. Hebrews 3:18. Og kinsa man ang iyang gipanumpaan nga dili gayud sila makasulod sa iyang kapahulayan. Take note. Kinsa man ang iyang gipanumpaan nga dili gayud sila makasulod sa iyang kapahulayan, kundili mao katong mga masupilon. Daghan ang wa kasulod sa kapahulayan nga katong gihatag sa Ginoo sa Israelhanon nga Canaan kay daghang masupilon gawas niya atong mga buutan. Apil na niya na ang gitawag nato og mga tao silang kalib ug uban pa. Okay? Sunod, 3:19. Og nakita ta nga wala gayud sila makasulod tungod sa pagkadili matinuhoon. Take note. Sa Hebrehanon Kapitulo 4, wala na ako gisulat dire, 1, 2, og 3, ang mga Israelhanon during 40 years sa wilderness, giwalihan sila sa mayong balita. Kita usab og sa panahon ni Apostol Pablo, giwalihan sa mayong balita, walay diferensya na ng puntuha. Pero kay si Pablo nagisgot man sa iyang kapanahunan o sa umaabot nga kapanahunan, niya ang atong mga answer sa isyo. Diba? Atong itong gisgutan, ayan ako ilaburit pag-ayo unsay nahitabo diya sa Hebrews chapter 4. Answer in issue number 1, Sabbath in Christ. Okay? Kamantay mo igsuon ka na bitong na ay programa nga akong gilantaw kay mo may lang nga pastor, tanawar ko ni pastor, Sabbath in Christ. Tanong ko, kuya, wa ni taytula, Sabbath in Christ? Ang akong pangutana na paingong nga kana kay gitaytol og Sabbath in Christ ang pangutana asa man ang bersikulo sa Biblia. Di na mabasa igsuon bisa pag sa New Testament. Sabbath in Christ, mabasa ba na sa New Testament? Ha? Sabbath is noun. Christ is noun. Duha ka noun. Sabbath in Christ. May pay mo yung kag rest in Christ. Rest is verb. Christ is noun. Rest in Christ. Pahulay diya kang Kristo. Pero yung kag Sabbath in Christ, bikil. Number 1, di mabasa sa Biblia. Okay? So, sayop na siya daan nga title. Kung ako'y manaway sa Seventh-day Adventist, di ko mag-title og Sabbath in Christ, nga naman. Kana landaan, naghatag minsae, nga ang akong programa, di mabasa sa Biblia. Ha, di ba? Kamantay mo? Na, balikan ninyo to atong mga igsuon kanhi, nga nag-program, Sabbath in Christ. Balikin ninyo. Title landaan, di mabasa sa Biblia. Mo man ay problema diya. Mo na yun niya, Sabbath in Christ in lieu. Puli, to Sabbath day is unscriptural. Kumiyunta nga, wa na ko sa ikapito nga adlaw sa simana nga gitawag og Sabbath day kay naa na ko kang Kristo nga mao ang Sabbath. Mo na ako gibutan nini Sabbath in Christ in lieu. Puli, to Sabbath day is unscriptural. O niya, magprograma ta og Back to the Bible. Kumiyo kag back to the Bible, asam nas Biblia. Ayaw tudloy ang audience nga ang imong programa Back to the Bible, pero ang imong doktrina wa sa Bible. Ha? Asa man na Sabbath in Christ? Asa na bersikulo sa Biblia? Sabbath is noun, Christ is noun. Asa na sa Biblia? Nga, kung imong tan-awon nga ang iya sa Seventh-day Adventist nga pag-present, mas logical pa. New Testament ha? Kay ang logic sa mga Protestants o Catholic, Old Testament di na magamit. New Testament magamit. Kay nyo biya, nakaroon, ditis nyo. Diritas nyo.
Kay diri man ta sa inyo, nag-ingon din sa Mark 2:27. Ang Mark 2:27, nagisgot Mark 2:27, Sabbath day. Pagka 28, nag-ingon din siya din Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Unsa? Kinsa maning Son of Man? Si Christ. Unsa si Christ? Lord also of the Sabbath. So, ang Lord sa Sabbath, mao si Christ. Dili kay si Christ, mao ang Sabat. Nalayo na ta sa argumentos Biblia. Ha? Na kung dawaton nimo si Kristo maong Sabat, kumusta maning Marcos 2:28? Dawaton ba na nato ni dili? Kay ang Marcos 2:28, New Testament ba yan Ha? Pili-pilion na lang di ay nato ang nas New Testament. Ang sa ato lang gusto lugar. Kaya ang logic lagi suban nga, ayaw na ng Old Testament kay Old, diritas New Testament, ni ay New Testament. Atong pili-pili yun? Asa man ka? Sabbath in Christ or Lord also of the Sabbath? Kung yung Sabbath in Christ, di ba nato mabasa sa Biblia? Mapugos gyud mo nga ang ikapito nga adlaw sa simana, Sabado, nga tawgon, therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. So Lord of the Sabbath, kinsa ang agalon sa adlaw ipagpahulay? Si Kristo. Dili kay si Kristo mao ang igpapahulay. Kalayo ra ana. Si Kristo mao ang adlong igpapahulay bikil. Pero miyon kag si Kristo mao ang agalon sa adlong igpapahulay. Pasok sa Biblia, Marcos 2:28. Inyong nagit exon? Ha? Okay, next. Pag yung rest in Christ exon, ang ilang gigamit ani, kaning Mateo 11:28 man. Okay, ang word, ako naman ang gibasa kanina, sa Bisaya, o mari kanako kamong tanan, nga nabudlay, og nabugatan, og papahulayon ko kamo, ana pao. Ha? So, bantay ang Greek word exon. Okay, next. Mauni ang naa sa gitawag na tog strong. Akong gipictura na, naadiha ang mga adjective, naadiha ang verb, naadiha, natanan, unya na yung mga numbers sa ibabaw. Kung i-click mo ng ibabaw na may rest, i-click mo ng number G373, ang mugawas is anapao. Unsay but pasabot, repose. Okay? Literally or figuratively be exempt, remain. By implication, to refresh. Take ease, refresh, rest. Sa ato pa, refresh. Kada bang makapahulay ka sa issue sa kanang refresh. Kaya nga nung refreshment zone ay stress beta, di ba? Stress ta sala. Kanang paggawas lang natos balay daan exon, mutabok kas dalan nga busy kay traffic, stress na ba? Mag-drive ka exon nga traffic kayo, stress na ba? O kung modaghan ng stress, ma-depress ka ba? Sumuna nga, kung ikaw gikapoy, meaning to say na stress ka, gikapoy ka, adto kang Christ, kay papahulayon kaniya, meaning ma-refresh ka. Dili na mao ang Sabaton, nga ang konsepto sa Sabaton igsoon, kaisa sa usa ka semana, nga ikaw mo simba ngadto sa Dios, nga muundang ka sa imong trabaho, sulod sa unom ka adlaw, lahi na siya nga rest. And that is Sabbath rest. Okay? Ayom nagit na to na. Next. Okay? Now, imo makita, unsa may diferensya sa Sabbath rest o rest nga anapao. Okay? Nga diya kang Kristo. Ang diferensya igsoon mo ni, ang 7-day Sabbath, gitawag na siya igsoon og creational Sabbath. Nga naman creational, gikan sa creation na. Genesis chapter 2, verses 1, 2, 3. Basaw na ko din kay wa na ko gi-post diya, awan na ko gi-kwan. Gisulo diya. Nagyon diri. Og nahuman ang mga langit, og ang yuta, og ang tibuok nga panon kanila, og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo,
og mipahulay siya sa adlong ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo o gipanalanginan sa Dios ang adlong ikapito og nagbalaan niini kay tungod niini nagpahulay siya sa tanan niyang buhat. Kaisa sa usa ka semana, muunang kasi mong pagtrabaho, igugol nimong panahon sa pagsimba ngadto sa Dios. Giawat na si Yawa ba? Domingo lang iya ha. Nganong giawat, nganong ko giawat, tungod kay di siya mabasa sa Biblia. Wa kay mabasa nga dunay hiniusa nga pagsimba sa adlong Domingo. Okay? So kining rest in Christ, kanang ako nang gi-explain kanina nga stress ka, kapoy ka, o say depressed, kana kay gikapoy ka sa bayranon sa balay, bayranon sa tubig, bayranon sa kurente, stress ka, you need rest, refresh. Asa didto kang Christ. So kini ang isa creational Sabbath, ang isa gihatag human ang tao nahulog sa sala. Muna akong gibutang din higson nga ang Sabbath, creational Sabbath, before the fall of man. Wa pa mahulog ang tao sa sala. Kay Genesis chapter 3, hulog ang tao sa sala. Ang Sabbath gihatag, Genesis chapter 2, sa ato pa, wa pa mahulog ang tao sa sala, gihatag ang Sabbath. Kining gisgutan na to, ganang rest in Christ exon, gihatag na after the fall of man. Nga naman, misulod ang stress, misulod ang depress, misulod ang mga sala. So, kinahanlan ka nga adunay kapahulayan sa imong kalag nga mao si Christ. Puro ni sila importante, ayaw ni ipag-away. Ang nahitabo sa uban, ilang gipag-away ba? Maayo ba ng lecturer sa Biblia? Nga, ang kamatuoran sa Sabat, Diyos mo'y naghatag. Ang kamatuoran sa rest, diha kang Christ, ang Diyos mo'y naghatag. Ipag-away ni mo na, may lugar ka nga, ayaw na ng isa kay lisod na tumanon. Nagbuhat di ang Diyos og sugo nga ni matuman sa tao. Nagbuhat di, nahibalo ba ang Diyos nga ang iyang sugo nga gibuhat makabadaot sa tao, kay walaon na lang? Ayaw ibutang ang Diyos sa imong kogalingong level. Kanando ha, importante na. Okay? Next. Aron pag-prove ninyong soon, nga wala mawala. Okay? Wala maapektuhan sa Hebrew chapter 4. Ang Mateo 24 na yun, but pray ye that your flight be not in the winter, neither in the Sabbath, di pag-ampo kamo, nga sa inyong pagkagiw, dili matunong sa tingtugnaw o sa adlong ipapahulay. Mateo 24:20, human na sulti ni Kristo, nga iyang giignan ng apostoles, nga walay bato, nga pinatong sa bato, nga kini di bagalumpagon. Niingon ng apostoles, lumpagon ang templo, kay templo may gisgutan. End of the world na, di ba? So, niingon ng apostoles, kanus aman, og unsang panahuna matapos ang kalibutan. Isgot tayo si Kristo, di pa na maabot. Linog sa, gutom sa, gubat, batok, ginharian, ang maayong balita, igwalis, tibok kalibutan. Og maabot na ang katapusan, ingon din siya, bantayan ninyo sa inyong pagkagiw. Meaning, kung lutuson na mo ba, bantayan ninyo sa inyong pagkagiw. Dili matunong sa tingtug na usaad long papahulay. Kung nawala pa nga lang pagpahulay, di na siya mag-warning. Kay ang pagkabungkag sa templo sa Jerusalem, natuman ang propesiya nga gisgot ni Kristo ngadto sa apostoles, natuman 70 AD, 30 years after, 30 years kapin, after sa si Kristo misakas langit, og nagbalaod siya nga ayaw ninyo itunong ang iyong pagkagiw sa adlong ipagpahulay. Kay balaan ka na. Balaan ka na. Kay kung wala pa magmahal si Kristo sa adlong ipagpahulay, di na siya moingon nga pag-ampo mo. Nga di matunong inyong pagkagiw sa adlong Sabado, nga nung musulti pa muna siya nga iyan namang giwala. Isip-isip mga igsoon. Mga Sunday keeper, isip-isip. Kay basig mawala ta sa atong interpretation sa Hebrews chapter 4. Sunod. Isaiah 22. Ngayon, for as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, saith the Lord. Kano sa new heavens and new earth? Naabay new heavens and new earth karon? Wala. So therefore, this is future. Wala pa nahitabo. Future. Kung future, kanus aman. O kung sa may mahitabo. O sa may tabo, niya.
And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh, dili lang Hudiyo, all flesh, Amerikano, Russian, Filipino, Chinese, Korean, British, Africans, all flesh, come to worship before me, magsimba. Tanan mga tao sa tibuok kalibutan, magsimba. Asa? Adlong igpapahulay. Unya, ilisa ni mo na, maghimuhimo kag istorya sa Hebrew chapter 4. Next. Kaya paspasan tayo kay basing mga kwanta. Now, ang issue sa mga against sa Hebrews chapter 4, nga matod pa diha, Pastor, diha sa Hebrews chapter 4 verse 10, klaro kaayog tinaw nga nag-ingon sa Bisaya, nasubos. Kay ang maisulod ngadtos kapahulayan sa Dios, muundang man usab sa iyang pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang pagpamuhat. Ang pag-undang kuno sa pagpamuhat, buhat kuno na sa sala. Dili buhat sa unom ka adlaw nga gisgutan nga undang. Kung dili undang sa sala, maunay ilang interpretation nga kung imong ibalik sa Biblia, dili mabasa. Kulba kay nga mga theologian, no? Kung maminaw lang ka, di ka mo check sa imong Biblia, mawala ka ba? Mamanggani nga balik sa Biblia. Mo nang wag yun ko nagbiliban ng back to scripture. Unya, di mo mabasa sa Biblia? How come nga mo back to the scripture? No? Now, next, ninyo dire. Ang word man ko diha nga kay ang may sulod. Ang word ana is iselton. Past tense. Nga kapahulayan na katipausen. Okay, mahisgutan na to sunahan. Hebrews 4:6 na yun. Busa sanglit aduna may pipila. Nga managsulod pa ni ini. Sanglit kadtong gikawalihan kanhi sa mayong balita. Kanhi sa mayong balita. Ang Hebrews chapter 3. Ang 40 years in wilderness. Kadtong mga gikawalihan kani sa mayong balita, wala man managpakasulod ni ini tungod sa ilang pagkamasupilon. Now, kita karon nga mga bag-o generation nga nagulat sa pagbalik ni Kristo, dili ta musunod sa mga Hudyo nga masupilon. Di sad ta musunod sa bag-ong nagwali nga giapil nila og wala ang adlaw ing pagpahulay nga wala mawala sa Hebrews chapter 3 sa mga Israelites. Gisugo man sa Dios. Okay? So sa ato ba, busa sanglit adunay pipila. Nganong pipila? Wala mo nagwander ana igsoon? Kamo nga mga Sunday keeper, kami nga mga Sabbath keeper. Pag ingog busa sanglit aduna may pipila, managpakasulod. Paminaw ninyo, kinsay gistoryahan ani? Sabbath keeper, Sunday keeper. Matawag ba ang Sunday keeper og pipila? Billions ka mga Sunday keeper tago ni mo pipila. Ang pipila igsoon na sa Sabbath keeper. Os mong kus magbasa. Sanglit aduna may pipila. Managpakasulod pa ni ini. Kinsay makasulod sa kapahulayan? Pipila. Dili bilyon. Pipila. Imagine ako nun yung igsoon. Okay? Next. Ang text ng igsoon, adunay comparison nga gisgutan diri. Sa Hebrews chapter 4 verse 10. Kay ang maisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang pagpamuhat. Sa ato pa related. So sama apan dili identical. Nga ang pagbantay sa adlong igpapahulay, ikapito nga adlaw sa simana, nga ang Diyos mo'y una nagpahulay, nagsama, okay? Kapariha ni ining kapahulayan. Okay? Next. Bandayan ninyo. If the verb has rested, refer to the rest of grace, kaya ilang interpretation igsuon, nga kana kunong
kapahulayan nga gisgutan sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 10, kapahulayan kuno nga gitawag og rest of grace. Ang pangutana mao ni, asa ang biblical proof or evidence nga ang word nga kapahulayan, ang iyang kahulugan, rest of grace? Di ka kabasaan na ba? Sa mga Strongs, basa ko no ang word nga rest of grace. Wala, di mo na mabasa. Mauna yung punto ni Igso, nganong gidugang man ang word of rest of grace tungod ba ka kay bangkarutan na sa katarungan? Aron lang adunay ika-present, daw tinuod. Mauna, nga wa pagyud ko kakita og ga-present ni ining Hebrews chapter 3 og 4 in details. Kay di na nila madetali, ang ila is patlak-patak lang. Okay? Naningon diri. If the verb has rested, referred to the rest of grace, then by virtue of the analogy, God also has experienced the rest of grace. Ha? Kumingon ta nga kanang Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 10, kung mauna ang kapahulayan rest of grace, meaning to say ang Diyos mo experience sa rest of grace. Nagkinahanlan ba ang Diyos o grace? Imagine lagi ko na ninyo. Nagkinahanlan ba ang Diyos og rest of grace? Ang gato na kinahanlan og grace igsuod katong angay nga grasyahan. Katong mga makasasala, rest of grace. Pero katong mga taong wise sala, katong mga manulunda nga wise sala, wa na makinahanlan og rest of grace nga naman, tungod kay wa sila'y sala. Na kumingon kang ang Hebreano kapitulo 4, bersikulo 10, rest of grace na, unsay bot sabdon, nga ang Dios mo rest of grace gyapon. Tanawa ra ko ng Hebreano kapitulo 4, bersikulo 10 igsoon. Atong basahon. Nagingon diri. Kay ang maisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, muundang man usab sa iyang pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang pagpamuhat. Nga kining kapahulayan sa bersikulo 10 kuno, rest of grace. Kung rest of grace, nagingon ra ba nini? Maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang pagpamuhat. Kung ang kapahulayan mao ang rest of grace, og ang Dios miundang kay rest of grace na unsay but pasabot ang Dios na kinahanlan og rest of grace. Diha ang problema igsoon. Diha gid ang problema. Mabita nga kung katong nakita nako nga gipost sa Facebook na dayon ba to ilang sharing igsoon tong Amerikano, magkapuliki gid ba? Magkapuliki ang gitawag og back to scripture. Kaya di man niya maprobalik. Di niya maprobalik igsuon. Now, niya. Sunod, answer in issue number 3. Kato akong gisgutan kanina, niyang answer. The use of today to defend their abrogation of the Sabbath. Kabantay mo igsuon, kanang maggamit bitog bersikulo nga diri pason nag-ingon man gud dinhi sa Hebrehanon kapitulo 4 dinhi sa bersikulo gitawag nato og city. Nag-ingon diri, nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Ang karong adlawa diha sa iyang pagsulti pinaagi kang David sa nagalakaw na ang dugeng panahon sa mga pulo nga gikutlo sa unahan. Karong adlawa ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong kasing-kasing. Ang punto igsoon nga nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Ang karong adlaw nagtudlo ko na siya usa ka adlaw karong adlaw. Nya sila day nagdungag-dungan nga Domingo na. Nganong magbuot man gyud? Ha? Nganong dungagan man gyud na? Ang kanang word nga karong adlaw ginungagan nga Domingo. So sa ato pa nagtudlo siya usab og adlaw nga mao ang Domingo. Dili na mabasa sa bersikulos Biblia. Abi, kung Muslim nagbasa na, di mahimo na sa ng Biyernes. Ha? O baka ka ng usa ka Church of God igsoon nga Biyernes ang ilang simba, mahimo na sa siyang Biyernes. Problema na sad. Unya maglalis na sa dayon ang Domingo og ang Biyernes sinta, amo siya ang pagtawag na Biyernes. Nga puro man sila dili mabasa. Na ingani igsoon ang word nga today. Sa Hebreano 4 city sa Bisaya ningon,
Nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw ang karong adlaw. Diha sa iyang pagsulti pinaagi kang David. Kanang word nga karong adlaw wala na mag-require nga nganlan nimo Domingo, Osbon ko. Kanang word nga karong adlaw wala na magkinahanglan nga imong dungagan og Domingo. Nganong di madungagan og Domingo tungod kay kana kinutlo lang na sa sinulatan ni David. Ha? Kung di na kinutlo sinulatan David, hala, dungag-dungagi. Pero kay kinutlo man kang sulatan ni David, di mo madungagan. Kay kung gikutlo na dito sa kang David igsoon, kung Domingo na, dito na unta sila nag-practice og Domingo sa panahon pa ni David. Inyong nakuha? Ha? Itong mga laiko karon, inyong nakuha? Ha? Nga kanang word nga karong adlaw, gidungagan sa mga Domingista og Sunday. Kung kana siya gikutlo sa panahon ni David, kinaa mas bersikulo. Ha? Dito pa unta sa panahon ni David, nginganlan og Domingo kanang karong adlaw? Ngano wa man? Basahan ito kutlaw. Nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw ang karong adlaw. Diha sa iyang pagsulti, pinaagi kang David. Sa nakalabay na ang dugayng panahon, sa mga pulo nga gikutlo sa unahan, quote unquote. Unsa pag-quote igsoon, karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Gikutlo kani sa Salmo 95. Basahon ta na karon sa unahan. So kumingon ta nga Domingo na sa panahon pa noon ta ni David, ginganlag og Domingo, nganong wala man. Sayop ang inyong interpretation. Ha? Klaro, og tinaw na igsoon. Next. Hebrews chapter 3. Kay nga naman, na ay mga pipila ka bersikulo nga gibalik ning word nga karong adlaw. Di lang na nahitabo sa bersikulo 6 unsa ba? Tawag so na. Hebrews chapter 3 verse 7. Wherefore, as the Holy Ghost or Holy Spirit saith, today, if you will hear His voice, Bisaya, busa, ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang tingog. Karong adlaw, kung mo require og unsang adlaw Domingo, unsay but pasabot, kada Domingo ra madunggan iyang tingog. Problema na sad na. Ha? Pag ingog karong adlaw, okay? Kada Domingo ra ba madunggan iyang tingog. Kada ingon man ang bersikulo, busa singon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog. Mo bitaw ayaw gibutangig Domingo. Kay miyo karong adlaw kung kanus-an nimo nadunggan ang kamatuoran, mao kana ang karong adlaw. Kay ang word nga karong adlaw, it is a promise. Ha? Usa na kasaad. Gihimo na ni David kaniadto. Karong adlaw, usa kasaad. Mahitabo na Lunes, mahitabo Martes, Miyerkules, bisang unsang adlaw igsoon, mahitabo na kay saad na karong adlaw. Ayaw dungagi og Domingo kay wala diha ang Domingo. The moment nga dungagan nimo og Domingo, magproblema ka sa bersikulo 7 sa Hebrew 3. Nga naman, busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo karong adlaw, inig kadungog ninyo sa inyong tingog. Sibot pasabot kada Domingo ra madungog ang tingog sa balang Espiritu. Problema na. Ayaw gyud dungagi ang bersikulo. Next. Gisgutan sa nang word nga karong adlaw. Okay, sa lain nga slide, Hebrew chapter 3 verse 13. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitful of sin. Sa Bisaya, apan pag tinambagay kamo ang usa sa usa sa matag adlaw, samtang matawag pa kini nga karong adlaw, aron wala kaninyo'y magmagahi tungod sa pagkamali ng bungon. Ha? Pag tinambagay kamo sa usag-usa, kapila ka Domingo ra? Basa. Kada Domingo ra, kay Domingo, gilisa minyog Domingo ang word nga karong adlaw. Gibutang nga minyog Domingo. Basa balik. Apan pag tinambagay kamo ang usa sa usa, matag adlaw.
Samtang matawag pa kini nga karong adlaw. So matag adlaw pwede makredit sa unsa karong adlaw. At least ato na makita igsoon ba? Tinaw na siya. Ha? Aron walay kaninyong magmagahi tungod sa pagkamalimbungon, ayaw gyud dungagig Domingo. Ha? Ayaw dungagig Domingo. Next. Hebrews 3:15. Maog yapon, lain-lain nga bersikulo. Kapila gi-quote. Kapila gi-quote ni Paul ang Psalm chapter 295. Okay, Hebrews 3:15. While it is said today, if we will hear His voice, nasa Hebrews na, Psalms 95. If we will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. Sa Bisaya, samtang ginaingon pa karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila, batok ka nako. Gikot na sad ni Paul, ang unsa, karong adlaw. Niya na ang Psalms 95. Okay, ako nang giabrin na Psalms 95. Kay kapila ni gikot ni Paul. Asa gikot ni Paul ang kapila niya, mga kalima, kaunom niya gikot. Niya, Psalm 95 verse 7. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if we will hear His voice, Bisaya, kay siya mao ang atong Dios, o kita mao ang katawhan sa iyang sibsibanan, o mga karnero sa iyang kamot, ni ining adlaw, inig pagtatalinghog lamang unta kamo sa iyang tingog. Sa ato pa, kaisa, kaduha, katulo, kaupat, gikot ni Paul ang Psalm 95. Nga kanang kaisa, kaduha, katulo, kaupat, nga gikot ni Paul, giilisan nilang word karong adlaw, ginungagan og Domingo. Mabita kung Domingo man na siya, Domingo sad na sa Salmo 95 versikulo 7. Kay kanang upat ka bersikulo nga gisgutan ni Paul, gikot na didto sa Salmo 95. Kung Domingo pa na, panahon pa unta na ni David, nagbantay sila sa adlong Domingo. Problema na. Ha? O ganing ha, o ni ang tinuod nga back to scripture. Dili ng back to scripture nga di mabasa sa Biblia. Diba? Tinaw na. Next. Atong tanawon. Hebrews chapter 4 verse 7. Balik ta sa akong gisgutan kanina. Again, He limited a certain day, saying in David today, after so long a time, as it is said today, if we will hear His voice, harden not your hearts. Bisaya, nagtudlo siya pag-usab-usa ka adlaw ang karong adlaw. Kung kanusaan ang adlaw nimo dadawat ang kamatuoran, mauna ang karong adlaw. Meaning to say, lain nga tsansa ang gihatag sa Ginoo kanimo. Okay? Diha sa iyang pagsulti pinaagi kan David sa nakalabay na ang dugeng panahon sa mga pulo nga gikutlo sa unahan. Karong adlaw inig katdungog ninyo sa iyang tingog, ayaw pagahi ang iyong kasing-kasing. So ay makadungog manguta ng word karong adlaw, iliteral din nato ba? Mo na problema diya. Gikan ni sa Greek word nga semeron. Dili ni hemera. Kung hemera igso ng bala o bismo pa hemera, meaning day, di ni mo mabutangan og number unless nga naa siya number, malimo siyang literal 24 hours. Mo ni mga balaod igsoon. Samot na ang himiron, simiron. Next. Tanawa. Kaninga slide. If their interpretation of today were correct, then already at the time of David, God had replaced the literal observance of the Sabbath with a spiritual experience of rest in Him. Kung bisag mingon ka nga di mo na Domingo, Pastor, pero mo experience ta sa rest ba? Rest in grace or rest of grace. Mo ni gingon niya din ison. If their interpretation, gikot na ko gikan sa libro. Kaya kaniya akong gipang-present sa inyo, Igson, gikan man is mga libro. Wan ako nagbutang kog nga kuan kay Balangan. Kay karong pamagsan ako nagibuhat, sugod ko gabi katulog ko pagkadlang gitiwas na ko karon dayon. If their interpretation of today were correct, then already at the time of David, God had replaced the literal observance of the Sabbath with a spiritual experience of rest in Him. Ano ang tato? Next. Nakaroon.
Tagaan ta mo example igsoon. Although dili man siya simiron, hemera man eh. Pero hatag lang ko example sa inyo ha. Nga dili nimo iliteral nga adlaw kana siya. Sama ni pananglit. Pag yun, kay siya nagaingon sa panahon, nga kikahimutan ikaw, akong gipatalinghugan sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan, ikadong Korinto 6:2. Sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Unya, dungagan nimo nagdomingo. For example, adlaw, nagisgot mo gud adlaw para ganina, so dungagan tanig minuto. So sa adlaw Domingo, ang kaluwasan ay ra matabangan ta pinagi sa adlaw Domingo. Sa may Domingo niya na igsoon. Di lagi angay dungagan ang Biblia kung wa diha. Abi ninyo, sugin lang ko kamo. Ang Seventh-day Adventist careful sa pagtuon sa Biblia. Dili careless. Ang uban igsoon nganong nahimo silang careless tungod kay gusto nila ihaom ang ilang doktrina. Ang Seventh-day Adventist igsoon wa magkinahanglan ihaom ang doktrina kun dili unsay nakasulat sa Biblia maunay ipagawas. Kay nagtuo ang Seventh-day Adventist na dili magbangga ang kamatuuran sa Biblia. Okay? Next. Issue number 4. Cessation from work in a figurative sense as abstention from servile work, meaning sinful activities. Ang ilang interpretation sa Hebrews chapter 4 verse 10, mo niyo, because the one who enters God's rest has himself rested from his own action, just as God did from his. Ilan ang gibang ilisan ang maong punto, igsoon? From his own action, ingon siya nga, unang sala, muundang ta sa sala, kay mapahulay ta sa sala. Ang ilang suporta, Hebrehanong kapitulo 6, versikulo 1, na kung muundang ka, sa sala, sibot masabot, ang Diyos muundang sa iyang pagsala. Kaya nga naman, ang Diyos mo, miundang man sa iyang pagbuhat. Sumingog, iundang sa ang Diyos sa pagpakasala, sa pagsala niya. Muna nga daghang kayo interpretation, rest of grace, sala, nagkadaiyan ng mga interpretation exon, pero actually, ang pinaka-common exon kanang rest of grace, o kanang gitawag nato rest sa sala. Okay? Muna mga common nga interpretation sa mga kuan. Now, arita exon, sa word nga sabbatismos. Issue number 5. Sabbatismos is not Sabbath keeping. Muna ilang una-huna. Matod pa kana kunong gisgutan sa Hebrehanong kapitulo 4 bersikulo 9 nga nagapabilin pa di ay ang kapahulayan nga gitagana alang sa katawhan sa Dios. So kana kunong kapahulayan diha dili kuno na Sabbath. Yes, kung ingog kapahulayan dili Sabat, pero kung mubalik kas Griego nga original, makaingon ka nga, uy, Sabat deni. Mabita kung gingon nga, gitranslate sa usa ka word nga rest, ang tulo ka klase nga Greek words. Anapausen, katapausen, sabatismos, gitranslate into one English word. Rest mo na problema na igsoon kay ang English is limited mo translate sa original nga pinulungan sa New Testament nga Griego. So pag yung sabatismos, rest na siya, dili na Sabbath keeping, di na Sabado. Pero niya, naman nyo dili ni Seventh-day Adventist. Usbon ko, dili ni Seventh-day Adventist nga reference nga akong gipakuan diri. The New Analytical Greek Lexicon by Wesley Persbacher. Usa ni ka Protestant. Unsa iyang gingon, tanawon ta. Sa 4520 Strongs, Sabatismos, kana akong gibutangan og green igsoon. Kung imo nang basahon ng Sabatismos, kung imo na i-spelling sa Greek, this is sigma, alpha, beta, beta, alpha, tau, iota, sigma, mu, kay omega, omicron, sigma. So, sabatismos. Umatod pa niya din ni Ingson. Same kuno siya o konsepto sa gitawag nato og sabatizo. Og maunay gigamit sa Septuagint version ang sabatizo. Ngayon na siya, which it is firm to cease or rest from labor. Mupundang or mupahulay sa imong mga paghago. And thus, keep Sabbath. Sabbath! Keep Sabbath. Dili na Seventh-day Adventist zone.
Bisag adto ka sa strong igsoon, mao gihapon. Ha? A keeping of a Sabbath, a state of rest, Sabbath state, pahulay, igpapahulay. So correction nina ang atong theology nga moingon nga ang Hebreanon 4:9 dili Sabat. Atong tanawon kuno ang ilang mga translation igsoon. Catholic, Protestant, atong tanana, apil pa ang saksi ni Jehova. Mga Jehovah's Witnesses pabinaw mo. Kay inyo ning gitawag interlinear Bible. Kaon sa nato ang mga church fathers kaniadto silang Plutarch, Justin Martyr, Epiphanius ug Apostolic Constitution na ay mga reference sa ubos igsoon. Okay? Unya naasad ni mabasa sa libro ni Dr. Bakyuki, mato pa din Sabatismos already existed and was used by pagans and Christians as a technical term for Sabbath keeping. O sumangko, Sabatismos, quote-unquote na ako niya, Sabatismos already existed and was used both by pagans and Christians as a technical term for Sabbath keeping. Mabasa ni mo na sa libro ni Plutarch sa De Superstition 3, Moralia 1660, Justin Martyr Dialogue with Trypho, Epiphanius with Adversus Hereses, apil na Apostolic Constitution, baga nga referensya igsoon. Pero atong tanaw ng ubang reliyon, atong tanaw ng Catholic, kung sa ilang nakasulat sa ilang mga Biblia. Kaya, arita, sa Catholic na Bible. Okay? New American Bible, Revised Edition. Ato ang yun atong mga debatitor na naani din nga reliyon. Usba ang iyong theology, kumubangga mo ani, usba. Kay maulawan mo sa inyong simbahan nga diin, di mo musunod sa inyong mga pari. Narabay imprimatur ani? Imprimatur meaning di kini siya kakontra sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Carbana. Tanawa, na inihil obstat. Stephen G. Hardigen. Okay? Na dini sa imprimatur si James E. Hickey. Okay. Now, atong tanong siya nakasulat. Next. Verse 9. Kaya ang Sabatismos naman na sa verse 9. Therefore, a Sabbath rest still remains for the people of God. Sabbath. Kabalo ba igsoon, kundi ko masayop si Coffin, katong 1920s nga translation sa Cebuan New Testament Bible sa iya sa pari na ay ang author ato si Father Coffin, kundi ko masayop, correct me if I'm wrong. Ang gibutang dito, may gibilin nga Sabado alang sa lungsod sa Dios. Sabado. Yan nas Katolik ka. Busa, kung naimingon nga, Pastor, kanang word nga Sabat, di man na Sabado, ay, makiglantugi mo sa inyong bishop. Ha? Klaro, ana? Okay, next. Ito na yun. Arin na sa ta. Maang bagong, maayong balita. Cebuano, ha? Ang nihilobs na si retired Reverend Monsignor Adelito A. Abilia, retired Reverend Monsignor Pastor A. Ibanez, imprimator Ricardo G. Cardinal Vidal. Unsi sulti. Yeah. Busa, dunay adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Dios. Okay? Similar sa gisulti ni Coffin Exxon sa 1920s. May gibilin nga Sabado. Kwala niya, adlaw pahulay. Now, niya pa isa. Tagalog na sadda. Catholic yapon nga Biblia. Magandang balita Biblia. Okay? Kumukuan man Exxon mo niyo. Nani baligya karon sa National Bookstore. Gahapon pa ba ito na ako gipalit? Kanyaging adlaw ba ito? Gipalit na ako ni siya. Kay naglantaw-lantaw ko si Bruce kay namalandom man kong sa akong idugang nga mga referensya. Niya naglantaw-lantaw ko ang Biblia, tan-aw na ko ang Hebreano kapitulo 4. So, palit mo tigo mag Biblia igsoon ako, kwartaray wala ba? Dagan ba kay kog Biblia nga angay paliton igsoon. Kay kung nalang gyud koy kwarta igsoon, mahurot nato ng Biblia,
Lig-on kayo ang mga presentation sa Seventh-day Adventist. Next. Matod pa sa Tagalog, matod pa niya, kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahan nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Unsa ingon niya? Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Sa Catholic English, Sabbath. Okay? Sa Bisaya, adlong pahulay. Sa Tagalog, nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Lig-on. Alam mo yung kag-Domingo, nga unang adlaw man ng Domingo, ikapitong araw ang gisgutan diri, Igsoon. Daghan mga Revised Bible. Mapura gyud mo kung pananglita gusto mo mag healthy discussion lang ha, dili tanang mga binurong nga debate, okay? Pero kung makorner sa tana, musoko na lang gyud ta. Okay, wala gyud tay mahimo. Mapugos naman gyud ta, di ba? Na next. Arita sa Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses, the kingdom of interlinear translation of the Greek scriptures. Okay? Iyan is Jehovah's Witnesses. Ang sige butang dire. Ang sa wala, Greek. Ang sa tuo, iyang translation sa English. Sa Greek, igsoon, basahon ako igsoon ha, naingon dire. Ara apolipitay sa batismos to lao to tio. Okay? Ara means really, apolipitay means being left off, sabatismos meaning sabbathing, nga ang iyang translation sa Jehovah's Witnesses in English, so there remains a Sabbath resting for the people of God. Na ay nabilin, na ay gibilin, that is continuous, remains a Sabbath. So kaniadto hangtod sa umabot igsoon, unsa nga adlaw be? Alala mo yung kaniadto Domingo na, ug nagpadayon karon ang Domingo, bikel sa inyong wali. Ha? Di ba? Bikel sa inyong wali. Sumingon sa kalawar nga, aday pagpahulay na niya Domingo ang sunod, how kan nga nimong remains? Nagapabilin. Naabali nagapabilin nga nawala. Naabali nagapabilin nga gilisan. Nagapabilin gani, Sabado kaniadto, Sabado karon, Sabado sa umabot. O na'y klarong sinabtan sa logic diya. So there remains a Sabbath resting for the people of God. Remains. Nagpabilin. Kanang word nagpabilin. Nawala ba? Kanang word nagpabilin. Gipaundang ba? Kanang word nga gibilin. Gibuak ba? Asa mo na itong pagsabot sa Biblia ni Igsoon? Mauna siya nga, ambot lang Igsoon. Kaya kamo, basta amo lang gisulti ang tinuod din. Mo na tinuod nga back to scriptures. Dili tong back to scriptures nga nanantas tinuod, ni hawa pa gyud, ni adto pagis bakak. Nadaglisod na sa argumento karon. Ngano man wala na sa tinuod. Next, Igsoon, kaning The Voice nga libro. Natakilid na ko Igsoon ha. Kamo na lay balik-balik sa inyong liog dia. Tawa ang ingon dire. There still sa Protestant nga Bible. There still remains a place of rest, a true Sabbath for the people of God. True Sabbath. Asa man mo na makita ang true Sabbath? Kabasa ba ka nga ang Domingo true Sabbath? I don't think so. Ha? Nagpabilin ka na nagpabilin na wala ba na exalt? Wala eh. Okay? Tawa. Aritas King James Version. So, ginlang ko ka mo exalt. Kanang King James Version nato nga karon. Dili man na Roman numeral na ako'y kopya sa original sa 1611 nga version. Tungod kay nag-celebrate siya sa ika-400 years, unya gipadala ni sa ako gikan sa Amerika, kopya gid ni siya sa original igsuon nga ang iyang mga number dili mga number nga Western nga number kundi Roman number. Okay? Nawa tingali na diri. Okay? Mo ni siya igsuon. Kung tanaw ni Migson, mga Roman number na nasa ibabaw. Okay, mga ba niya? Mga Roman number na siya. Chapter, X of V. Sabi na X of V, 15. Okay?
So mo makita nga kopya sa original. Na unsa may gisulat diri igsoon. Tanaw ta. Verse 9. There remaineth therefore a rest to the people of God. Tanawa ang naa sa kilid igsoon. Kanang usa ka naibutag one niya or keeping of a Sabbath. Gi-explain niya nga kanang word nga rest diha, keeping of a Sabbath. Kika na sa original nga King James Version. Ha? Ki-translate lagi lang rest, kaya siyempre akong giingon lagi, o sa ka word nga rest, gikan sa tulog ka original nga pinungas Griego, aron masabtan igsoon, gi-explain niya as kilid or keeping of a Sabbath. Tinawa na igsoon, no? Ha? Nagpabilin pa di ay ang kapahulayan or Sabbath keeping alang sa katawhan sa Dios. Kay sa versikulo 10 igsoon, kung imong tan-aw, nag-ingom na ni ang versikulo 10 igsoon. Mato pa niya di. Okay? 10. Kay ang maisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang pagpamuhat. Ang akong pangutana, unsang adlaw ang Dios miundang sa iyang pagpamuhat. Sibugan ang 4. Sa 4 lang, sibugi lang. Naras kapitulo 4, gyapon, versikulo 4, sibugan lang. Dili ako ha, Biblia lang ta. 4. Kay sa usa ka dapit siya nagsulti, mahitungod sa ikapito ka adlaw, sa ingon ni ini nga paagi, og sa ikapito ka adlaw, ang Dios mipahulay, gikan sa iyang tanang mga buhat. Mo na nga akong gibasa ang 10, nag-ingon nini ang 10 kay ang maisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, muundang man usab sa iyang pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang pagpamuhat. Susama apan dili identical kay gisgutan dinhi nga rest egsoon, mauna ang eschatological rest atong gipaabot si Kristo aron makapahulay na ta ang espirituhanon nga kanaan. Kung ang chapter 3 igsoon nagsulod sila sa literal nga kanaan, kita igsoon nagpaabot sa spiritual kanaan, mauna ang gisgutan dinig eschatological rest. O nagingon sa Biblia igsoon. Okay? Dinar igsoon. Murag akong isurkat-surkaton na lang tingali ni kay gamay naman itong panahon. Niya, mato pa ni Professor Andrew Lincoln, dili ni siya, lain na nga kaning slide. Professor Andrew Lincoln, one of the contributors to the scholarly symposium from Sabbath to the Lord's Day, dili ni usa ka Adventist igsoon, pero ang iyang comment about sa Sabbatismo sa igsoon, iyang gipadayag. Ug unsay nakasulat nga gibutang dinhi igsoon, ato ra na siyang gikutlo. Quote unquote. Tanawa, the term denotes the observance or celebration of the Sabbath. This usage corresponds to the Septuagint usage of the cognate verb sabbatizo. So kanang sabbatizo sa Septuagint version nga gitranslate into Sabbath day, mao kuno ni ang gisgutan sa mao nga Sabat nga gisgutan sa Hebrewanong kapitulo 4 bersikulo 9 nga sabbatismos. At aday siyang example, Exodus 16:23, Leviticus 23:32, and 26:34, 2 Chronicles 36:21, mato pa niya, which also has reference to the Sabbath observance. Wa? Tagay ko no yung explanation nga rigson. Kamu nga mga dili Seventh-day Adventist. I-text lang ko, i-message ko, Pastor, mag-present ko sa Hebrews chapter 3 o chapter 4 parlihog paminaw. Kay gusto ko maminaw ba? Kay suginlan ko kamo, tanaw na tug makalahos ba mo? Dili mo kalahos igsoon. Okay? Dili mo kalahos. Gibasa ko na ang Sabbath in Crisis ni Ratzlaff, kay mo manigigabasa sa mga offshoot. Di ta matawag offshoot, ni gawas naman dahil sa simbahan.
Okay? Ang gitawag na to og Sabbath in Crisis. Arabat ako mga picture kay pang picturean ko na igsoon. Mao ni ang gikan kang Ratslap. Mao ni ginabasa sa ubang mga nanggawa sa Seventh-day Adventist nga nailad ani libruha. Okay? Sabbath in Crisis. Sabbath in Christ. So kinala mo kay igsoon, kini magud si Ratslap. Dugay na to 2003 man tingali to. Basta diha 2, 3, 4. Naka-email ko sa iya kong gibaslan. Gipadalaan ko niya daghang mga libro. Pag-atake sa Sabbath. Pagbasa na ko igsoon, convincing. Pero dili coercive. Convincing but not coercive. Dili siya ligon. Okay? Karon pa ko kakuan igsoon nga grabe ka ligon kining presentation sa Sabat sa Biblia igsoon nga gihatag nga gasa sa Iglesia Adventista del Sétimo Dia. Okay. Next. Arita sa word nga apolipitay remains kanang sa Hebrews 4:9 classmate anang sa batismos. There remaineth apolipitay. Therefore a rest to the people of God. Ang verb nga apolipitay igsuon nga gitranslate sa English nga remains, buot pasabot na literally means has been left behind. Mo na nga sa literally translated verse 9 nagingon, so then a Sabbath keeping has been left behind for the people of God. Okay? Next. Tanawa, gipicturan ako ni ang Strongs. Ang word nga remaineth gikan sa apolipo, mato pa nini to leave behind, by implication to leave, remain, leave, remain. Muna nga ang iyang literal nga translation is, so then a Sabbath keeping has been left behind for the people of God. May gibilin. Kanang word gibilin na wala ba na? Disudsad. Mo komplekto ka sa grammar. Next, arita kang Agustin. Augustine himself recognizes the eschatological meaning of the Sabbath when he eloquently says that on that final Sabbath, mato pa niya, quote-unquote, sa final Sabbath, quote-unquote, we shall rest and see and love and praise. Asa babasa? Agustin. Sa mga nga gitawag natong City of God, 2230, ubad ni Vernon G. Burke sa New York, 1958, page 544. Okay. Mga reference na igsoon. Hunahuna akong daghanon akong reference igsoon, pero basig mahimong kuan ba? Or dili matagaan pagtagad ba? So ato lang gipili. Now, more specifically, there is continuity in the Sabbath-keeping Sabbatismos, which remains apolipitay. Pag yung apolipitay, nagapabilin, meaning to say, adunay continuity, nagapabilin. Kanang word nga nagapabilin, naana ka ni adto, nga nagpabilin karon. So therefore, adunay continuity ang pagpadayon sa adlong igpapahulay, Sabado, ikapito, nga adlaw sa simana, nga matud pa, ang Diyos nagpahulay. Klaro na igsoon. Hebreo kapitulo 4. Basa mo. Mapita ko ngayon na basa-basa ba? Muna nga, before ko na-explain nini, nag-ingon yung ko, katulo na ko, gibutang, gipost na ko, please read in advance chapter 3 and 4 aron dali ta makasunod sa maong nga explanation, kay di ko gusto nga i-detalye gyud pag-ayo kay mo samot tagkadukay. Kay ang uban ani nga presentation igsuon, di lang usa, duha, tulo, upat ka mga libro ang akong gipang research niini. Unya ato lang kwaon sa pipilak ka mga minutos. Books. My life igsuon naa sa books. Mo na nga makadaghan ang akong lakaw igsuon kundi ko makaadto sa National Bookstore, makaadto sa St. Paul, makaadto dito sa Christian Bookstore. Mauna, kasagaraan akong lakaw, SM, Kaisano, St. Paul, kay books ang akong ginapagitay zone. Ang problema lang, ang finance. Okay? Na, karon, arita sa permanence of the Sabbath. Hebrews 4:11. Nangon. Let us strive. Ako na may bisaya akong ibutang. Let us strive therefore to enter into that rest,
lest any man fall after the same example of unbelief. Bisaya, busa kinahanglan, panlimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan. Panglimbasugan ta, meaning naagikan karong hantod sa unahan, and that is eschatological rest. Busa kinahanglan paglibasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan. So ang word igsoon nga katapawsen igsoon, nagisgot na siya og unsa? Kining gitawag na tog eschatological rest. Busa kinahanglan panlimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasopilon. Kung unsay failure sa Israel, i-correct karong panahon na igsoon. Kanang dunay pagtuo ba? Di ta magkabalakas atong kanon sa atong kinahanglanon. Duolan ta ni Jesus Christ. Of course, kinahanglan mo buhat ta, mo trabaho ta. Now, ni ang sipiat igsoon. Reasons, hapit natin igsoon. Reasons, you will not be in eschatological rest because of gonsa. Mao ni ang sipiat sa Old Testament, sa wilderness, sa 40 years nila nga pagbiyahe, faithless, unbelief. Why pagtuo o why murag pare-pare mo pag-abot sa Bisaya. Nanay dire. The deeper meaning can be seen in the antithesis the author makes between those who fail to enter into God's rest because of unbelief or apatheas sa Greek word. Na ako'y bersikulo gibutang niya. That is faithlessness, which result in disobedience. And those who enter it by faith, piste. Gikan sa Greek word, Hebrews 4:2 and 3. That is faithfulness that result in obedience. Pagkamatinud-anon sa pagkamatinumanon. Dili kay magmatinumanon aron pag mahimong matinud-anon, matinud-anon mo resulta sa pagkamatinumanon. Saved by grace. Pinaagi sa atong pagtuo, mubuhat ta. Dili kay mubuhat ta aron makakuha og pagtuo sa yop na. May pagtuo mo resulta sa pagbuhat. Faith that works. Pagtuo nga nagabuhat, dili ng pagtuo nga danghag igsoon na. Bana nga binangka. Di na to palabian no, napa may uban presentation dire pero gusto sa gumudawat og mga pangutana kung gusto mo pangutana. Okay? Mamasa na sa tadinig zone sa atong Facebook Live, no? Okay. Ato tadinig zone. Na diri si Lini Ondoy, na din si Edmond Ramos Calumin, mayong hapon pastor. Na din ni SDA Sidyo Ginny Bukar, mayong hapon pastor. Na din ni Gold Miner, murag mo ni siyang sa Australia ba to? Good PM pastor, God bless your program. Paki-great ko pastor sa akong beautiful wife nga maminaminaw karon sa imong programa uban sa iyang mga anak sa Bunbury, Western Australia ug sa ako ang sister nga naminaw pod sa imo nga anaa sa Thailand karon. God bless you pastor. Daghang salamat brother Gold Miner no. Kugi gini siya maminaw igsoon. Ako naglaom igsoon nga inyong nasabtan mo bitaw nga nabalaka ko kay sige ko post diya nga read chapter 3 and chapter 4. Nadin si Leah Makabuhay Abalye. Nadin si Right to Choose. Nadin matupan ni Leah mayong hapon pastor naminaw mi tanan diri watching from Malaysia. Nadin si Ellen Obshuma. Nadin si Rubik Balyarta Japay. Nadin si Richard Deserto. Nadin si Trish Jamin Jaime. Nadin si Gladys Labisores. Na din si Diding Mo Indi Panganduyon, mayong hapong pastor, watching from Kingdom, Saudi Arabia, Riyadh. Okay? Na din si Ray LRB Washington. Usmo kigso na paki-share ani nga program kay importante kani siya nga program igsoon nga masayran usab sa uban. Kay na din si Mela Pakatang, yes, good afternoon Pastor Chris. Na din si Angie May Sumampong Beltran, mayong hapon pastor. Na din si Rubik Balyarta Japay, nasa din akong anak si Sister Kent. Nasa din si Rubik Balyarta Japay, matupad niya back to the scriptures daw pastor. Na din si Jubilee Ramuran, hello kapaglaom, greetings from Iligan City.
Na dinhi si Ernesto Jr. Zayan Siban watching Pastor diri sa balay. May hapon nimo dia brother Ernesto. Na dinhi si Tris Jamin Jaime, good PM Pastor og sa tanan watching from Lapu-Lapu City. No bueno, open ato mga linya igsoon, pwede na mo manawag no atong tagaag pagtagad na inyong mga pangutana o atong tubagon base sa ato usab nga Biblia. Kay Jimwell Mahadukon mo, okay? Na din si Happily Ever After watching from Hong Kong. Na din si Ruby Flor Baguio Keliano. Na din si Aram D. Gordoncillo mayong hapon kanimo pastor ug sa tang kaigsuonan sa pagtuo. Na din si Heidi de la Cruz mayong hapon pastor guwapo green God bless. Daghan salamat no. Na din si Ma'am Hining Arat Salcido ato usab nga sponsor sa ato sa Lamdag sa Kamaturan. Dili ni mahitabo nga studio igsoon kung wala ang ilang pagpaningkamot usab no diya sa Estados Unidos. May hapon nimo diya Ma'am Ining uban usab ni Sergi Salcedo. Na dinhi si Jocelyn Lemtan watching na dinhi si Sally Tunyakaw Castañares, na dinhi si Rooney Pasteliero, na dinhi si Richard Hinutan, praise God pastor, na dinhi si Edwin Mailig, problema ang mga Sunday keeper ani. Okay, salamat na ni Brother Edwin. Na dinhi si Arnolfo Ozen, mato pa niya, hello pastor, mayong hapon watching from Suarez, Iligan City. Na dinhi si Marcos Antonio Sam, ang ato igsuon nga naa sa PNP. Na dinhi si Jimmy Alsisto, nga naa sa Australia. Brad Jimmy, ako nang ipadala tong imong gi-request next week no, mga Tuesday siguro. Niya din si Heidi tungkuan murag katubitang akong gi-post nga tulo ka mga gagmay nga libro nga diin may bag-o pa ko sa pag-alagad mo to akong gitun-an. Na din si Heidi de la Cruz, pastor ni terno jud sa t-shirt mo. Is NG marker mo akong ballpen green pod nice minsay pastor. Ganahan ko aning kuanig zone kay Domingo man ron meaning common nga adlaw gigamit gyud ako ang mao nga green kay na ay word ning EGW. EGW means Ellen G. White kay mao ni pagtambong nako og seminar didto sa Ayas sa Manila. So basta gikan sa Ayas unya gina-treasure nako na igsoon nga mga meeting. Muna nga akong gipangsuod nga EGW meaning Ellen G. White na. Okay, naadi ni si Rogin Kufudutan sa PNP dinhi sa Cebu, no? May ngapon. Nanatay PNP, nanatay Philippine Army. Na din si Selmen Agustin watching from Tri-Star Fuel, Tago, Surigao del Sur. Pero may gini si Agustin, no? Bisag na sa iyang trabaho. Na din si Ruby Flor Baguio Keliano, mayong hapon, Pastor Chris, watching from Balulang, CDO. Ana Jude Pastor, pag corner sukul kung wala na choice, pero sa mapaubsanon gayud, God bless Pastor sa imong ministry. Kay na din si Wilter Mamak Berdida, mayong hapon Pastor. Na din si Flor Estanyo Caragan, na din si Sally Tunyaka, okay, Castañares, si Flor Estanyo Caragan, go Pastor. Na din si Jubar sa PNP, no? Si Major naman tayo siya, no? Major Major, lagi. Jovars, may hapon ni mo diha igsoon, usa sa atong leaders sa gitawag og kining Amber Group, ang pinaka-active usab nga small group dinhi sa ato Garden Church sa PUC may hapon. Na dinhi si Wilcy de la Cruz o may hapon diha Wilcy, no? Ato nga naa sa communication department, right hand na ni Pastor Mamerto Gingging o ni Pastor Nelson Paulo. Mao ni siya ang expert sa gitawag natog mga technical department, mga computer tanan nga mga pamaagi. So grabe ni siya, no? Nakaadto kog Manila, nagpaas na nangutana gyud ko sa iya unsay angay nako buhaton samtang wala pa nato ni ma-create nga studio. Okay? Kay mato pa sa ato nga mga kauban, especially ni J. Salcedo, nga ato magyud siyang gi-research pag-ayo mga pinangga aron usab makaserbisyo tas mga katawan. Daghang salamat sa mga Salcedo family.
Niya sab din si Jubar sa good PM Pastor watching with Amber Care. Nasinong ka. Grabe ka. Active gini ang Amber gahapon. Nanganta sila sa Sintra Church, no? Na din si Gabi Liabi. Gabi is watching. Na din si Nel Mecabalo Selmaro. Good PM Pastor. Daghang libro. Kwarta na lang kulang. Kini si Nel Mecabaro. Hilig gini siya sa mga gipang post nato dire. Grabe sa ni siya mo kuan. Nadis Highway de la Cruz, amin pastor, salamat, God bless. Igsoon nga ni no, ato nga i-announce na sad nga hapit na karon August naman ta, karon na nato himuon, actually mo assist lang ko ani nga punto ha nga gisuggest ni Lofres no, usa na to kaagsoon sa Adventist nga ma-organize kini nga mga punto. Doon na tayo research committee, doon na tayo mga maayos sa rating nga gitawag og healthy discussion kay giatake man pag-ayo ang 70 Adventist. So dapat natay grupo igsuon mga bisa inon talag 10 to 15 ka mga tao nga mo defense mga written, anyway written wa man problema, written naman na siya no. Pero mga bugat nga presentation sa 70 Adventist og naasad tay sa kuan sa mga oral no, o gangyo nato nga uban nato nga moapil niini. At first manawag rami mo kuha sa taog mga 20 ka tao para ma-organize igsuon na tay research committee aron dili na problema ang pag-research kay usahay ang panahon magoy kulang, pero kung magkwanta maggitawag na to mag-schedule ta nga dunay mga research committee nini nga puntuha. Sama gud sa Biblical Research Institute of Seventh-day Adventist, mga bigatin lang to sila, mga bugat lang to silang mga theologian. So diha ta manguha og mga referensya para sa malabay ma-share nato. Kaya nga to ang igsoon is madala ang mga tao sa tiilan sa Ginoo. Okay? Masayod sila before maabot ang grabe nga mga pangitabo sa kalibutan kani. Hibaw naman nato nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo, dili na gini siya malangan igsoon, og ang issue sa katapusang adlaw mao man ang word nga worship. Mao magani nga dinis lamdag sa kamatuoran. Pero migid may isgutan ang worship kay mo ni issue sa katapusang mga adlaw. Og atong gamiton ang panalangin gihatag sa Ginoo sa ato labi na ning studio aron sa pagdaog sa hamiling kalag. Okay? So ingada lang ka simple igsoon. So gatan-aw na mo ang mga potentials diri nya, tapos mangayo mi sa inyo og mga recommendation sa local church kay di ta gusto masagulan tag dili Adventista. So recommendation sa local church og nasad ang recommendation sa district pastor or church pastor para usab unya. Tapos naaman tay Zoom. Okay, naaman tay Zoom, naatay Zoom meeting nga mahitabuan igsoon. Sa Zoom meeting atong himuon, sub-sub ang atong seminar, mga lectures, mang-invite ta igsoon og mga bugat usab nga mga speaker para usab matagaan mo og mga information no. Og tapos niini ma-equip mo sundalo kay igsoon i-equip og 6 months, di ba? So sa ato igsoon magsige tag lecture dinhi sa Zoom katong mga interesado no. Ya tapos mapadako nato ni siya igsoon nga diin kay ang ako nakita magud mga pinangga. Maayo magyapon ng gitawag og ginahimo sa mga traditional nga wali, mga crusade, di gina siya mawala. Importante man na. Pero tungod kay nagkuan ang teknolohiya igsoon, nag-increase ang teknolohiya. Anak karon sa social media ang kasagaran mga tao, dirita magkuan sa social media mo nang mag-organize ta igsoon, no? With the help of God o tabang sa atong mga kadagkuan, mga guidance sa atong kadagkuan, ato ning ihatag sa ilang kamot aron unsay mga ideya, aron sa mapalapad nato ang pagdaog sa miling kalag dinhi sa social media. Kaya ako nakita daghan na kay gaapil og social media karon igsoon, labi na sa mga 70 Adventist no. Gani napay mga pangkontakto nato diri no. So daghan salamat igsoon. Maulan sa ato atong i-announce mo kontak ra ko ni Lofres no. Niya din si Gabi Liabi gigamit ni namo sa promotion matag Sabado. Okay, daghan salamat igsoon sa inyong pagkuan ani. I-share na ay mong kalimot igsoon na palihog i-share kani nga episode. Na din si Angelo Peria, na din si Edmond Ramos Calumen, na din si Tris Jamin Jaime, Ruby Flor Baguio Keliano, Gigi Clavis Faciol,
Edwin Mailig, Heidi De La Cruz, Richard Hinutan, Gina Cachuela Mariano, Chineth, na din si Diding Muende, Panganduyon, Yu Chin Lee, okay, Desiree Lalikan Ligtas, si Mia Mariket, no? Nasa din si Jinru, si Dadsby Lucilio, Jun Dal, Sally Tunyakaw, Ima Aribalo, Arnold Puusin, Chamster, Balukan, Sami Byron, Kabigkis Kapadisyo, Lanifi, Nico Spanish, Samuel Alicer, Vilma Breeze, o Nisibog, na si Ronald, Ninyo Paderia, Rixin Bursi, kay April Navales, Marlon Kahutay, kay si Nico Spanish, kay uban pa, no? Kabigkis Kapadisyo Lanifi, kay igsuon kung naaman ko'y dili mabasa, sorry lang, no, kay dili man ato perfect atong mata. Na din si Genro Dadsby Lusulio, June Dals, si kinsa ba Chamster, kay bere may igsoon kung namatay na pakis pagbasa din nino kamo nalay musabot tungod kay dili magina perfect nga ato nga pagtanaw. Bueno, daghan salamat kay igsoon sa inyong pagpaminaw. Ako hangyo sa inyo, palihog lang i-share usab aron ma-bless usab ang uban. Bueno, kauban ako din si Chester Kent Bacalares, ang ako usab nga pirmi gini siya nga ako nga technician diri kay di man nato na mahimo kung wala tay technician. Ubuno nasa din si Sister Giging Enerio, usa sa atong maabtikon nga elder. Babae ni siya pero elder ni siya sa gitawag na tog El Salvador Church, no? Unya sa history sa iyang pagpangalagad sa Ginoo dili ma-question. Dugay na kay ni siya nahimong elder igsoon. Unya dili ni siya kini gitawag na to grabe mo tabang sa buluhaton sa Ginoo. Mo nang gagi panalanginan ni siya og daghang mga panalangin, no? Sister Gingging, maing hapon nimo diha karon, okay? So, bueno mga pinangga, no, sa ngalan sa ato nga sponsor si Sir and Ma'am J. Salcido, dinhi lamang sa Silver Creek, Cagayan de Oro City, si Pastor Chris Bacalares Mingon. Siya na pagkamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan, mauray angay nga mabuhi magampo ta. Dagan salamat o Diyos sa imong pagiguban, dagan salamat sa imong gugmag panalangin. Lord, among gikalipay nga ikaw nag-uban sa matag usa kanamo. Ako nag-ampo nga ang mga pulong nga diin among ginabasa, mahimo kining instrumento ngadto sa uban sa pagbukas sa ilang mata, mahitungod sa imong adlong igpapahulay, ang imong kabubuton ug ang imo usab nga balaan nga kasulatan. Lord, ipadala imong balang espiritu nga maggiya sa matag usa kanamo. Ako nag-ampo sa mga OFW sa nakilaing lugar sa tibok nga kalibutan nga ikaw magaproteher sa ilang panglawas. Malayo sila sa disgrasya, balatian ug bisan pa man unsa nga gisitar sa yawa sa unahan, kun dili mabatnan nila ang kalipay uban sa ilang pamilya dinhi sa Pilipinas. Ako nag-aampo usab alang sa among mga pangulo gikan sa General Conference Division Union Mission ngadto sa mga gagmay nga iglesia nga hantod sa imong pagbalik ikaw magigkuyog kanamo. Salamat ning tanan kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.